Man TV. Bobby Aguilar. Kabanata 441. Isang pahiwatig ng pagiging palihim ang sumili sa mga mata ni Bobby Aguilar. Sa kanyang puso, nagsimulang mabuo ang isang plano. Sa unahan, patuloy na isinusulong ng auctioneer ang artificial na bundok. Nanatiling nakatutok ang mga mata ni Bobby sa bundok. Ano, interesado ka rin ba sa artificial na bundok na ito? Tanong ni Mike Taylor. Sumulyap si Bobby kay Mike at sinabing, hindi ito ordinaryong artificial na bundok. Oh! Nagtaas ng kilay si Mike, sinenyasan si Bobby na magpatuloy. Kinaikit ni Bobby ang kanyang mga mata at sinabing, kung hindi ako nagkakamali, maaaring ito ay isang mahiwagang artifact. At isang kapansin-pansin doon. Sa madaling salita, hindi mali ang sinabi ng auctioneer kanina. Simulang bid, 1 bilyon. Sigaw ng auctioneer. Ang gayong napakalaking presyo ay humadlang sa maraming tao. Gayunpaman, ito ay, pagkatapos ng lahat, si City, kung saan ang mayayaman ay hindi mabilang. Para sa mayayaman, sulit ang 1 bilyong ipagpalit sa magandang kapalaran. Ang presyo ay tumaas, at sa isang kisap mata, ito ay naging mula sa 1 bilyon hanggang 10 bilyon. Hindi mabilang na mga tao ang nagsimulang umatras, dahil ang 10 bilyon ay hindi maliit na halaga para sa sinuman. 11 bilyon, itinaas ni Bobby ang kanyang kamay at tumawag. Agad na nabaling ang atensyon ng mga tao kay Bobby. Tila hindi pamilyar sa kanila ang kanyang kabataang mukha. 20 bilyon, isang malapot, mayamang lalaki ang nagtaas ng kamay sa sandaling iyon. Hindi napigilan ng mga tao na mapabuntong hininga. 20 bilyon, ganun lang. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Bobby. Hindi siya makabuo ng 20 bilyon. Ngunit ang artificial na bundok na ito ay isang mahiwagang artifact, at hindi isang ordinaryong bundok noon. Bukod sa sariling kaharian, ang mga panlabas na sandata ay pantay na mahalaga para sa pagpapahusay ng lakas ng isang martial artist. At ang isang kwalipikadong mahiwagang artifact ay maaaring mapalakas pa ang lakas ng isang tao sa mas mataas na antas. Gusto mo ba talaga itong artificial na bundok? Tanong ni Mike. Ipinaliwanag ni Bobby, kung hindi ako nagkakamali, malamang na ito ay isang high-grade Earth rank magical artifact. High-grade Earth rank mahiwagang artifact. Isang hakbang na lang mula sa divine rank. Matagal na panahon na ang lumipas mula nang lumitaw ang isang artifact ng divine rank, at ang isang high-grade Earth rank magical artifact ay sapat na upang magdulot ng sensasyon sa buong bansa. Ano, hindi na nagbibid? Walang pakialam na nagsalita ang malapot-belid na lalaki sa front row. Nanatiling tahimik si Bobby, na parabang tinitimbang ang kalamangan at kahinaan sa kanyang puso. Kung gusto mo, sige lang at magbid, sabi ni Mike. Si Bobby, gayunpaman, ay umiling at sinabing, hindi ako masyadong masigla. Pagkatapos ng lahat, mayroong higit pa sa Bobby Aguilar, ang martial artist, sa yate na ito. Kung naakit nito ang atensyon ni Atticus Kane o Dudley Lynch, malalampasan nito ang mga natamo. Nakipagkompetensya sa akin, may lakas ka ba? An obscure nobody, ngumuso ang malapot na lalaki. Mukhang siya ang martial artist na nagngangalang Bobby Aguilar, may nakakilala kay Bobby. Nako, martial artist lang. Ang ganitong role ay bagay lang sa pagiging bodyguard ko, the pot-bellied man said disdainfully. Anak, paano ka nakapasok? Tumayo ang malapot na lalaki at tinitigan si Bobby. Hindi siya pinansin ni Bobby at sinabing, hindi naging maganda ang swerte ko kamakailan, kaya naisipan kong subukang baguhin ito gamit ito. Dahil interesado ka, susuko na ako. Malamig na bumantong hininga ang malapot na lalaki, alam mo ang lugar mo. Hindi na nagsalita si Bobby kundi hinayla si Mike Taylor at sinabing, tara na. Pagkatapos umalis sa auction, nagtanong si Mike sa mahinang boses, ano ang balak mong gawin? Nag-isip sandali si Bobby bago malamig na sinabi, kung maaari. Patayin at kunin ang premyo. Ang Brightheart Island ay malayo sa Sea City. Ang pagpatay ng tao doon ay hindi mapapansin. Siyempre, ito ay isang huling paraan. Kung may iba pang paraan, hindi pipiliin ni Bobby na tanggalin ang napakaputbelid na lalaki. Sa isang partikular na pribadong silid sa yate.
It was pitch black. Isang binata ang nakaupo na naka-cross-legged sa kama, ang kanyang mga mata ay nagniningning na may kakaibang glow, na nagpapalabas sa kanya ng sobrang nakakatakot sa unang tingin. Ang binatang ito ay walang iba kundi si Dudley Lynch, ang numero 1 ng nakababatang henerasyon ng Central China. Dragon Spirit. Hindi ko dapat ito palampasin, isang kakaibang boses ang lumabas sa katawan ni Dudley. Medyo namamaos ang boses, na parabang nagmula ito sa kailaliman ng Nine Netherworld Hell. Bahagyang bamuka ang bibig ni Dudley, at malamig niyang sinabi, kapag nakuha ko na ang Dragon Spirit, magagawa ko ng tumapak sa kalahating hakbang na Martial Marquis. Talagang, maaaring hayaan ka pa nitong makapasok sa totoong military marquis realm. Umalangaw-ngaw na naman ang paos na boses na iyon. Isang dampi ng kabaliwan ang sumilay sa mga mata ni Dudley. Ang totoong military marquis realm. Sa pag-abot sa ganoong antas, ang sinumang maharlikang pamilya ay minamaliit at aalisin. Sa panahong iyon, sino sa mundo ang katakutan? Ang lalaking iyon na si Bobby Aguilar. Hindi siya magdudulot ng gulo, di ba? Malamig na tanong ng paos na boses. Ngumisi si Dudley, kahit hindi siya baldado, kaya ko pa rin siyang patayin. Bukod dito, nakalunok din siya ng 2 elixir, nagbago ang tono ni Dudley. Nang marinig ito, malamig na tumawa ang namamaos na boses, 2 elixir. Sapat na para maakit ang Dragon Spirit. Maghintay at tingnan lamang, sabi ni Dudley, na pinaikit ang kanyang mga mata. Kapag nakuha ko na ang Dragon Spirit, gusto kong yumukod sa akin ang lahat ng nasa barkong ito. Ang oil tanker ay dahan-daang naglalakbay sa dagat. Makalipas ang 3 araw, sa wakas ay nakarating na sila sa Brightheart Island. Ang isla ay malawak at nagtatampok ng natural na tanawin. Bagamat walang napakaraming pasilidad sa libangan, mayroon itong hindi kapani-paniwalang nakapapawi na kapaligiran. Ano ang nakaka-relax na pakiramdam na ito? Hindi mapigilan ni Bobby na sumimangot. Maingat na naramdaman ito ni Bobby, ngunit hindi ito ay isang banal na hininga. Sinubukan ni Bobby na i-absorb ang hiningang ito ngunit napag-alaman na sumasalungat ito sa kanyang katawan at hindi ma-absorb. Kakaiba, bahagyang tumango rin si Evelyn Norton sa tabi niya. Sinulyapan siya ni Bobby at sinabing, naramdaman mo rin. Tumango si Evelyn, oo. Miss Norton, ano ang problema? Lumapit sa kanila si Dudley ng mga sandaling iyon. Umiling si Bobby, sinabing, wala. Natawa si Dudley at sinabing, there has always been a legend surrounding Brightheart Island. Hindi ko alam kung narinig niyong dalawa. Tumingin si Bobby kay Dudley, naghihintay na magpatuloy ito. Malumanay na sabi ni Dudley, sabi na may isang tunay na Divine Dragon sa Brightheart Island. Sa kasamaang palad, ito ay namatay, at ang katawan nito ay naging isang maliit na isla, na ngayon ay Brightheart Island. Ang alamat ay nagsasabi na hanggat naiintindihan ng isang tao ang daw sa Brightheart Island, maaari silang maging walang talo. Higit sa lahat, ang Dragon Spirit ng Divine Dragon ay nananatili rito, at ang mga makakakuha ng Dragon Spirit ay magkakaroon ng kapangyarihan ng Divine Dragon. Kabanata 442. Ang kapangyarihan ng Divine Dragon, ito ay isang tunay na sagradong bagay. Nagsimulang maging hindi natural ang tono ni Dudley Lynch. Ang kanyang kasakiman ay halos malantad sa kanyang boses. Kumunot ang noo ni Bobby Aguilar at nagtanong, ano ang gusto mong sabihin? Napatingin si Dudley Lynch kina Bobby Aguilar at Evelyn Norton, at nginisyan, alam mo ba kung bakit ko inimbitahan si Evelyn? Kumunot ang noo ni Bobby Aguilar, paano ko malalaman iyon? Humagalpak ng tawa si Dudley Lynch, dahil para makuha ang Dragon Spirit, dapat gamitin ang Spirit Core para ipatawag ito. Ngunit hindi ko akalain na nakain mo rin ang Spirit Core. Tunay, tinutulungan ako ni Heaven, tinutulungan ako ni Heaven. Tumawa ng histeryoso si Dudley Lynch, hindi na nagpapakita ng anumang tanda ng pagpipino. Hindi sinasadyang hinayla ni Bobby Aguilar si Evelyn palapit sa kanya, pagkatapos ay malamig na nagtanong, ano ang gusto mong gawin? Pinaikit ni Dudley Lynch ang kanyang mga mata at sinabing, sabi ko sa iyo,
gusto kong gamitin kayong dalawa para ipatawag ang Dragon Spirit. Ito ang kahulugan sa likod ng iyong pag-iral, at ang dahilan kung bakit ka pinahintulutang pumunta rito. Ang mamamatay tao na espiritu ni Dudley Lynch ay naging mas matindi, at ang kanyang mga mata ay nagsimulang maging pula ng dugo. Naramdaman ang pagpatay sa kanya, nagsimula ring tumaas ang aura ni Bobby Aguilar. Sa tingin mo kaya mo tayong dalawa? Ngumisi si Bobby Aguilar. Hahaha, wag na nating pag-usapan kung mapapatay ko kayong dalawa. Ang susi ay, wala akong kailangang gawin. Malamig na sabi ni Dudley Lynch. Hindi pa siya nakakatapos magsalita, nagsimulang bumulong ang bibig ni Dudley Lynch, na parang nagbibigkas ng spell. Habang gumagalaw ang bibig ni Dudley Lynch, biglang sumigaw si Evelyn, nanlalambot ang katawan. Bumagsak siya sa lupa, nanginginig ang kanyang maselang katawan, at lumutang ang pink na ambon mula sa kanyang dantian. Evelyn. Namutla ang mukha ni Bobby Aguilar sa isang iglap. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao at tinutukan ng suntok si Dudley Lynch. Mabilis na umiwas si Dudley Lynch sa gilid. Anong nangyayari? Bakit hindi umubra sa kanya ang spell? Kumunot ang noo ni Dudley Lynch. Malamig na tiningnan ni Bobby si Dudley at sumigaw, alam kong may ulterior motive ka. Hindi ko inaasahan na ganito kakainip pagdating namin sa Brightheart Island. Hindi pinansin ni Dudley Lynch si Bobby Aguilar, bahagyang bumuka ang kanyang bibig para bumulong muli sa spell. Sa kasamaang palad, nanatiling hindi naapektuhan si Bobby, sa halip ay sumugod kay Dudley Lynch habang nakakuyom ang kanyang mga kamao. Damn it! Hindi ba nilunok ng bata ang spirit core? Dudley Lynch nagmura sa ilalim ng kanyang hininga. Patayin mo muna siya at huwag mong hayaang sirain niya ang mga plano natin. Ang paos na boses ay umalangaw sa isip ni Dudley Lynch. Tumango si Dudley Lynch, iniwasan ang suntok ni Bobby Aguilar, at pagkatapos ay malamig na sinabi, dahil ang spell ay hindi gumagana sa iyo, nawala ang iyong halaga. Mamatay. Habang nagsasalita siya, biglang lumakas ang aura ni Dudley Lynch. Mabilis na umakyat ang aura na ito, nalampasan pa ang peak form ng Grandmaster Realm sa maikling panahon, at isang buhok lang ang layo mula sa kalahating hakbang na Martial Marquis. Hindi nakakagulat na ikaw ang numero 1 sa mga nakababatang henerasyon sa Central Plains. Ngumisi si Bobby Aguilar. Hayaan mo akong makita kung ano ang kaya mo, ang numero 1. Sumabog ang katawan ni Bobby Aguilar sa golden light, ang kanyang kamao ay parang nagliliyab na araw sa gitna ng hangin, habang siya ay mabangis na humampas kay Dudley Lynch. Si Dudley Lynch ay hindi nang ahas na maging pabaya. Bahagyang ibinuka ang kanyang bibig, isang itim na aura, na parang jujube pit, ang bumaril kay Bobby Aguilar. Klang! Bumangga ang itim na aura sa kamao ni Bobby Aguilar, at sa isang iglap, nawala ang puwersa sa kanyang kamao. Anong klaseng galaw ito? Bahagyang kumunot ang noo ni Bobby Aguilar. Bago pa siya makapag-react, humakbang na si Dudley Lynch. Asher Flame Dragon Axe. Sa isang malakas na sigaw mula kay Dudley Lynch, isang ice blue na palako lang agad na durog patungo kay Bobby Aguilar. Ganap na panimulang sagradong kamao. Galit na umungal si Bobby Aguilar, muling lumundag ang golden light, at humarap sa ice blue light ng direkta. Boom! Sa sandali ng pakikipag-ugnay, ang ice blue light ay biglang sumabog. Kasunod noon ay agad na kumapit sa katawan ni Bobby Aguilar ang mga hibla ng liwanag. Bitik. Pagkadikit pa lang ng liwanag, bigla itong humigpit, mabilis na nagyayellow sa katawan ni Bobby Aguilar at naging isang ice sculpture sa isang kisap mata. Ang ganitong eksena ay natural na nakaakit ng maraming manunood. Anong ginagawa ninyong mga martial artist? Sinong nagpahintulot sa iyo na lumaban? Bulyo ng lalaking malapot ang tiyan. Sinulyapan siya ni Dudley Lynch at saka siya sinampal sa mukha. Napatalon sa paglipad ang bituka na lalaki, umaagos ang dugo mula sa kanyang bibig. Atticus Kane, oras na para kumilos. Malamig na sabi ni Dudley Lynch. Sa sandaling matapos ang kanyang mga salita, isang maskuladong figure ang bumaba mula sa langit. Ito ay walang iba kundi si Lord Dolan Terry Martin.
Tiningnan ni Terry Martin ang mayayamang indibidwal at pagkatapos ay pinunit ang kanyang mga buko, na nagsasabing, paumanhin, lahat kayo ay nakidnap. Ano? Mr. Martin, you must be joking, nagpanik agad ang mga mayayaman. Ito ay isang legal na lipunan, ikaw, huwag magdulot ng anumang gulo. Malamig na ngumiti si Terry Martin, biglang winawagayway ang kanyang kamay at dinurog ang ulo sa isang sampal. Nang makita ang bangkay sa lupa, namutla ang mga mukha ng mayayamang indibidwal. Lumuhod ka. Napaungol si Terry Martin. Sa harap ng kamatayan, walang natitira sa mga mukha ng mayayamang indibidwal na ito. Lahat ay nanginginig na lumuhod sa lupa, walang lakas ng loob na magbitaw ng salita. Pagkatapos, si Terry Martin ay lumapit kay Dudley Lynch at sumimangot, Dudley Lynch, ang mga taong ito ay walang silbi, paano kung patayin natin silang lahat at itapon sila sa dagat? Sinulyapan ni Dudley Lynch si Terry Martin at malamig na sumagot, kapakipakinabang sila sa akin. Hindi na nagsalita pa si Terry Martin nang marinig ito. Patayin ang batang iyon, para hindi niya masira ang mga plano ko. Itinuro ni Dudley Lynch ang ice sculpture na si Bobby Aguilar at sinabi. Binuksan ni Terry Martin ang kanyang mga buko at sinabing, fine, I got it. Pagkatapos, naglakad si Terry Martin patungo kay Bobby Aguilar. First, balita ko ikaw ang hari ng Choiseul, at ako si Lord Dolan, gusto ko talagang makita kung ano ang kaya mo. Casual na sabi ni Terry Martin. Pero sayang naman, wala kang pagkakataon ngayon. Isang bakas ng kalupitan ang sumilay sa mukha ni Terry Martin. Sa sumunod na segundo, ikinuyom niya ang kanyang mga kamao at brutal na binasag ang mga ito kay Bobby Aguilar. Bitek. Ngunit sa sandaling iyon, biglang nagpakita ng bitek ang ice sculpture. Boom! Kaagad pagkatapos, ang ice sculpture ay sumabog. Si Bobby Aguilar ay nagningning ng gininto ang liwanag, maging ang kanyang buhok na kumikinang na may maningning na gininto ang ningning. Kung gusto mong lumaban, kaya kitang masiyahan. Malamig na tiningnan ni Bobby Aguilar si Terry Martin. Sa hindi kalayuan, hindi maiwasang magbago ang mukha ni Dudley Lynch. Talagang lumaya siya. Kumunot ang noo ni Dudley Lynch. Atticus Kane, patayin mo siya. Kabanata 443. Pinunasan ni Atticus Kane ang kanyang mga kamao at munition, kanina ko pa gustong makita kung anong uri ng tao ang maglalakas loob na hamunin ang pamilya Taylor. Nagsalubong ang kilay ni Bobby Aguilar. Kaharap ang isang Dudley Lynch, si Bobby ay nahihirapan na. Ang pagdaragdag ng Atticus sa halo, ang tagumpay ay tila napakahirap. Hindi ka ba naging sayang matapos sirain ang dantian mo? Biro ni Atticus. Gayunpaman, ang atensyon ni Bobby ay wala sa Atticus. Mataman siyang nakatitig kay Dudley. Nakita niya si Dudley na tahimik na umaawit ng isang pamamaraan, at ang katawan ni Evelyn Norton ay lalong nanginig. Dudley, tumigil ka. Galit na umungol si Bobby at sinugod si Dudley. Boss! Sa sandaling iyon, isang gintong liwanag ang kumikislap sa paligid ni Bobby. Ang gininto ang liwanag na ito ay tila isang hadlang, na humaharang sa dinadaanan ni Bobby. Hindi ako pinapansin. Nagtaas ng kilay si Atticus. Malamig na pinandilata ni Bobby si Atticus at sinabing, hindi kita kapareha. Magwala ka. Tingnan natin yan pagkatapos nating mag-away. Umungol si Atticus at saka sinumpa si Bobby ng nakakuyom na kamao. Ang lalaking ito ay sobrang matipuno, at ang kanyang mga kamao ay napakalakas. Hindi makayanan ni Bobby na maging pabaya at kinailangan niyang salubungin ang kanyang kamao. Sa isang kisap mata, 12-dosenang galaw ang palitan nila. Dahil hindi nakatutok si Bobby kay Atticus, nabasag ang dibdib niya ng isa sa mga suntok ni Atticus, at pinalipad siya ng ilang metro. Hey, parang walang laman ang titulo mo bilang King of Choiseul. Ngumisi si Atticus. Tumayo si Bobby mula sa lupa, hinimas ang dibdib. He then sneered, alam kong may dahilan kung bakit katulad ng dati ang nakaraan mo kay Dudley. Talagang konektado kayong dalawa sa maraming paraan. Hey, ano? Walang pakialam na sabi ni Atticus. Ano ang silbi ng maraming nalalaman kapag malapit ka ng mamatay?
Pinagmasdan ni Bobby si Atticus at sinabing, binibigyan kita ng huling pagkakataon. Mawala agad. Binibigyan ako ng pagkakataon. Karapat-dapat ka ba? Ngayon, papatayin kita, ang hari ng Chozo. Atticus umungal at sinisingil muli. Inis na inis si Bobby. Ang kanyang aura ay agad na tumaas, at ang kanyang katawan ay naging hindi masisira. Ang kanyang ginintuang kamao ay nagtataglay ng lakas upang sirain ang lahat, at sa pamamagitan ng shrinking ground into an inch technique sa ilalim ng kanyang mga paa, naabot niya si Atticus sa isang iglap. Boom! Ang suntok na ito, gamit ang lahat ng kanyang lakas, ay direktang tumagos sa dibdib ni Atticus at lumabas sa kanyang likod. Ubu! Isang subo ng dugo ang lumabas sa bibig ni Atticus. Samantala, unti-unting nawala ang gintong liwanag sa kanilang paligid. Dahil ayaw nang mag-aksaya pa ng oras, muling ginamit ni Bobby ang shrinking ground into an inch technique para mabilis na maabot ang panig ni Dudley. Klang! Isang suntok ang ibinato ni Bobby, pero para siyang natama ng bakal na pader. Sa masusing pagsisiyasat, isang kayumangging palayok ang nasuspine sa harap ni Dudley. Ang palayok ay naglabas ng sinaunang aura, at ang enerhiyang inilabas nito ay hamarang sa suntok ni Bobby. Isang mahiwagang artifact. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Bobby. Dahan-daang tumayo si Dudley mula sa lupa. Malamig niyang tinignan si Bobby at sinabing, peste ka talaga. Mukhang hindi ka titigil hanggat hindi kita napapatay. Sa sandaling ito, umalangaw-ngaw mula sa likuran. Paglingon nila sa likod, nakita nila ang figure ni Atticus na mabilis na lumalaki. Mahigit 6 na talampakan na ang taas niya ay umabot sa mahigit 2 metro sa sandaling ito. Ang lahat ng mga kalamnan sa kanyang katawan ay nakaumbok, at ang bawat pulgada ng kalamnan ay nababalot ng isang malakristal na glow. Ang mas nakakagulat ay may isa pang mahiwagang artifact na nakabitin sa itaas ng kanyang ulo. Isa pang mahiwagang artifact. Huminga ng malalim si Bobby sa gulat. Mahirap nang mahanap ang mga mahiwagang artifact, ngunit ang dalawang ito ay may isa. Anong klaseng background ito? Bobby Aguilar, ginalit mo ako. Ang bibig ni Atticus ay naglabas ng mabangis na dagandong, at ang kanyang buong katawan ay nagmistulang mabangis na hayop. Inilagay ni Dudley ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at malamig na sinabi, sabay-sabay nating salakayin at patayin siya. Swoosh! Pagkatapos mag-transform, ang bilis at lakas ni Atticus Kane ay parehong tumaas ng husto. Ang pinakamahalaga, ang mahiwagang artifact sa itaas ng kanyang ulo ay tila nagtataglay ng hindi kapani-paniwalang malakas na puwersang tumagos. Habang gumanti ng suntok si Bobby Aguilar, naramdaman na lang niya ang lakas na tumatagos sa kanyang laman at tumatama sa kanyang mga laman loob. Paft! Sa 3 galaw lang, nahihirapan na si Bobby Aguilar. Ang malakas na puwersang tumatagos na ito ay pinupukaw ang enerhiya sa loob ng kanyang dantian, na ginagawa itong magulo. Huminga ng malalim si Bobby Aguilar, tinitigan ang mahiwagang artifact sa itaas ng ulo ni Atticus Kane, at bamulong, ang kapangyarihang ito ay nagmumula sa mahiwagang artifact. Hanggat masisira niya ang artifact na iyon, magiging wala si Atticus Kane. Sa pag-iisip na ito, agad na ginamit ni Bobby Aguilar ang shrinking ground into an inch technique at sinisingil patungo sa artifact sa itaas ng ulo ni Atticus Kane. Bang! Noon lang, kumilos si Dudley Lynch. Isang nang liwanag ang bumaril mula sa pitchel na lupa sa itaas ng kanyang ulo, na direktang humaharang sa dinadaanan ni Bobby Aguilar. Walang silbi. Casual na sabi ni Dudley Lynch habang naka-cross arms sa likod niya. Nagseryoso ang mukha ni Bobby Aguilar. Sa sandaling ito, napapalibutan siya ng mga kaaway, at ang dalawang mahiwagang artifact ay nagdudulot sa kanya ng sakit ng ulo. Lumitaw ang bronze sword sa kamay ni Bobby Aguilar habang inaalog niya ito. Isang magandang sandata. Sa pagtingin sa tansong espada sa kamay ni Bobby Aguilar, casual na nagkomento si Dudley Lynch. Walang sabi-sabi, ang enerhiya ni Bobby Aguilar ay lumundag at itinaas niya ang kanyang kamay upang ilabas ang 9 na absolute beginning slashes.
Isang aura ng espada na kalahating talampakan ang lapad ay tila nagmula sa abot tanaw. Ang nakakatakot na sword energy ay nagpang-inig pa ng bahagya sa Brightheart Island. Sabi ko naman sa'yo, walang kwenta. Nanlamig ang mukha ni Dudley Lynch, ang kanyang mga mata ay naging mas malamig kaysa dati. Isang puting ambon ang lumabas mula sa lupang pitchel na nakasabit sa itaas ng kanyang ulo. Ang ambon ay umagos ng pabalik-balik, na bumabalot sa buong katawan ni Dudley Lynch at natatakpan ang kanyang mukha. Sa isang sulyap, tila isang celestial na nilalang na bumababa sa lupa. Klang! Ang malakas na ingay ay nagdulot ng malalaking alon sa ibabaw ng dagat. Gayunpaman, ang tila nakakalibang na enerhiya sa paligid ng Earthen Jug ay madaling nakaharang sa unang strike ng 9 absolute beginning slashes. Grabe ang pagbabago ng mukha ni Bobby Aguilar. Ito ay isang pamamaraan ng divine rank, ngunit hindi ito epektibo. Boom! Nang nabigla si Bobby Aguilar, muling sumalakay si Atticus Kane. Ang mahiwagang artifact sa itaas ng kanyang ulo ay kumikislap, at ang nakatatakot na enerhiya ay napalitan ng isang higanteng bola ng liwanag, walang awang humahampas sa dibdib ni Bobby Aguilar. Kumalabog. Sa ilalim ng pag-atake ng mahiwagang artifact, ang katawan ni Bobby Aguilar ay napilitang paatras, marahas na binasag ang grupo ng mga mayayamang attendant. Paft! Ilan sa mga tadyang ni Bobby Aguilar ay nabali, at ang kanyang bibig ay napuno ng dugo, isang nakapangingilabot na tanawin. Hindi ka mamamatay, kung mamamatay ka, ano ang mangyayari sa amin? Bilasan mo at tumayo, labanan mo sila. Bilang isang mandirigma, dapat ay pinuprotektahan mo kami. Saway ng lalaking malaki ang tiyan. Nang marinig ang boses ng lalaking malaki ang tiyan, isang kislap ang kumislap sa mga mata ni Bobby Aguilar. Nagmamadali siyang tumingin sa lalaking malaki ang tiyan at sinabing, ibigay mo sa akin ang artificial na bundok na iyon. Ang malaking tiyan na lalaki ay umatras, bumulong-bulong, sa ganitong oras, iniisip mo pa rin ang aking artificial na bundok. Manahimik ka at ibigay mo sa akin. Umungol si Bobby Aguilar. Sa ilalim ng malakas na dagandong, ang lalaking malaki ang tiyan ay nanginginig sa takot. Nag-aatubili, kinuha niya ang artificial na bundok at bamulong, sinasabi ko sa iyo, hindi tama na magnakaw ng mga bagay. Walang pasensya si Bobby Aguilar sa kanyang kalokohan. Hawak ang artificial na bundok, inilapat niya ang kanyang inner strength, at isang hibla ng asensya ng dugo ang lumipad mula sa kanyang noo. Sa ilalim ng kontrol ni Bobby Aguilar, ang asensya ng dugo ay dumapo sa artificial na bundok. Splash! Sa sandaling tumama ang kakanyahan ng dugo sa bundok, nagsimulang malaglag ang mga patong ng artificial na bundok. Sunod-sunod na nalaglag ang mga sirang bato. Sa loob ng ilang segundo, ang artificial na bundok ay nagbago na. Pagkatapos ng pagpapadanak, ito ay naging isang miniature na bersyon ng Thor's Mountain. Ito ba, ang kagalang-galang na Fifth Mountain? Biglang nanliit ang mga pupils ni Bobby Aguilar, bakas sa mukha niya ang matinding pananabik. Kabanata 444. Nakatingin sa modelong bundok sa kanyang harapan, na hugis tulad ng Thor's Mountain, lahat ay nagulat sa gulat. Mukhang pamilyar ang modelong bundok na ito. Parang nakita ko na to somewhere. Naalala ko na ngayon. Hindi ba ito Thor's Mountain? Naakyat ko na nga eh. Naghiyawan ang karamihan sa hindi makapaniwala, ang kanilang kawalan ng paniwala ay malinaw na nakaukit sa kanilang mga mata. Nang hihinayang na napuno ang kanyang bulok na figure, ang mayaman ay walang tigil na nagsumamo, ibalik ang aking modelo sa bundok. Sinulyapan siya ni Bobby Aguilar nang hindi umimik. Maibabalik kaya sa kanya ang gayong sagradong bagay? Iyon ay wishful thinking otherworldly. Bagamat hindi lubos na nauunawaan ni Bobby ang husay ng kagalang-galang na Fifth Mountain na hawak, kahit isang tanga ay alam kung ano ang ibig sabihin nito. Sinubukan ni Bobby na pasiglahin ang modelo ng bundok gamit ang kanyang sariling aura. Gaya ng inaasahan, nagsimulang lumabas ang isang sinaunang aura mula sa bundok. Talaga, ito ay isang mahiwagang artifact. Marahil ay mas kakilakilabot kaysa sa naisip ko. Bulalas ni Bobby habang pilit na pinipigilan ng excitement.
Sa isang pag-iisip lamang, lumitaw ang Venerable Fifth Mountain sa itaas ng ulo ni Bobby. Isang sinaunang aura ang nagsimulang lumabas mula sa bundok. Bumalot kay Bobby ang aura, na parang talon na umaagos. Pareho kaming may magical artifacts. Tingnan natin kung sino ang mas makapangyarihan, sabi ni Bobby Aguilar, malamig na nakatitig kay Dudley Lynch mula sa malayo. Bahagyang kumunat ang noo ni Dudley. Dahil hindi siya tanga, naiintindihan niya ang kakaibang artifact sa itaas ng ulo ni Bobby. Atticus Kane. Pigilan mo siya, kailangan kong simulan ang pagtawag sa Dragon Spirit. Sigaw ni Dudley. Atticus Kane cracked his knuckles and smirked, no problem, leave it to me. Habang nagsasalita siya, nagsimulang maglakad si Atticus papunta kay Bobby. Ang artifact sa kanyang ulo ay nagsimulang kuminang, na nagradiasyon ng isang malakas na aura. Gayunpaman, ipinikit ni Bobby ang kanyang mga mata at tinapik ang kapangyarihan ng Venerable Fifth Mountain. Sa ilalim ng spell ng Venerable Fifth Mountain, ang katawan ni Bobby ay naramdaman na matibay at hindi sumusuko tulad ng isang bato sa bundok. Sa loob niya ay lumundag ang isang walang katapusang tide ng kapangyarihan. Tumigil ka na sa paglalaro, bata. Panoorin mo habang dinudurog ng kamao ko ang bungo mo. Sigaw ni Atticus. Pagkasabi niyan, ang kanyang artifact ay lumiwanag sa itaas, at siya ay sumugod kay Bobby. Ang kanyang napakalawak na kapangyarihan ay nagpukaw ng isang mabangis na bugzo ng hangin. Ang lupa ay yumanig sa sobrang lakas, na nag-aangat ng alikabok na ilang talampakan ang taas. Si Bobby ay nanatiling composed, tulad ng isang pantas. Akmang tatama na ang kamao ni Atticus sa mukha niya, biglang itinaas ni Bobby ang sarili niyang kamao. Ang isang ginintuang ningning ay agad na pinawi ang araw. Ang kagalang-galang na Fifth Mountain sa itaas ng ulo ni Bobby ay lalong lumiwanag, na nagdulot ng mas maraming sinag. Boom! Nagbanggaan ang kanilang mga kamao, parang salpukan ng langit. Ang napakalaking shockwave ay nagpalipad sa mayayamang bystanders. Bitik. Nabali ang lupa sa ilalim ni Bobby, at lumubog siya ng ilang talampakan. Sa sandaling iyon, ipinakita ng artifact sa itaas ng ulo ni Bobby ang lakas nito. Isang sinaunang aura ang dumaloy kay Bobby, dahilan upang biglang tumaas ng 10 ulit ang ilaw sa kanyang kamao. Boom! Sa ilalim ng napakalaking kapangyarihang ito, si Atticus ay pinalipad pabalik na parang saranggola na may pinutol na tali. Ang kanyang malaking katawan ay galit na bumagsak sa lupa, na lumikha ng isang malalim na bunganga na ilang metro ang lapad. Si Bobby, sa kabaligtaran, ay halos hindi nasaktan sa ilalim ng proteksyon ng kanyang mahiwagang artifact. Tunay na karapat-dapat sa Venerable Fifth Mountain. Dinilaan ni Bobby ang kanyang mga labi, bakas sa kanyang mga mata ang pananabik. Walang sino man ang makakaisip na madadapa nila ang gayong Dharma treasure sa mayamang krus na ito. Whoosh! Sa sandaling iyon, lumipad si Atticus Kane mula sa malaking hukay. Napadilat siya sa pagtataka, bahagyang nanginginig sa kabila ng kanyang matipunong katawan. Bobby Aguilar, papatayin kita. Umungol si Atticus Kane, ikiling ang kanyang ulo pabalik, ang mahiwagang artifact sa itaas ng kanyang ulo ay nanginginig. Isang nakakatakot na kapangyarihan ang bumalot sa kanyang katawan. Isang nakakatakot na pakiramdam ang namumuo sa itaas ng Brightheart Island. Mamatay. Sa dagandong ni Atticus Kane, ang mahiwagang artifact sa itaas ng kanyang ulo ay umalangaw-ngaw. Bumaba ang malakas na puwersa, sinaktan si Bobby Aguilar ng marahas. Naikuyom ni Bobby Aguilar ang kanyang mga kamao, hinarap ito sa ulo. Klang! Ito ay isang banggaan sa pagitan ng laman at mahiwagang artifact. Ang katawan ni Bobby Aguilar, ay tinulungan din ng kapangyarihan ng mahiwagang artifact. Si Bobby Aguilar, na ang katawan ay walang kapantay sa unang lugar, ay nagpakita ng hindi maisip na lakas sa sandaling ito. Klang! Isa pang suntok. Ang mahiwagang artifact ni Atticus Kane ay nagsimulang manginig, hindi na makasulong ng kalahating hakbang pa. Klang! Sa ilalim ng ikatlong suntok, nagsimulang lumitaw ang mga bitik sa mahiwagang artifact ni Atticus Kane. Bitik.
Sa isang kisap mata, ang mahiwagang artifact ay naglabas ng malutong na tunog at agad na naging abo. Natahimik ang eksena. Hindi napigilan ng lahat na mapasinghap sa gulat. Anong klaseng kapangyarihan ito? Tatlong suntok ang nakabasag ng isang mahiwagang artifact. Mukhang hindi sapat ang iyong mahiwagang artifact. Ngumisi si Bobby Aguilar. Ang mukha ni Atticus Kane ay naging lubhang kakilakilabot, ang kanyang napakalaking katawan, tulad ng isang impas na bola, ay dahan-daang bumalik sa orihinal nitong estado. Paano ito posible? Isang kislap ng galit at takot ang sumilay sa mga mata ni Atticus Kane. Malamig na tiningnan ni Bobby Aguilar si Atticus Kane at sinabing, kung wala ang suporta ng mahiwagang artifact, paano mo ako lalabanan? Ang pagpatay sa iyo ay magiging kasing dali ng paghiwa ng melon at gulay. Habang nagsasalita, hakbang-hakbang na naglakad si Bobby Aguilar patungo kay Atticus Kane. Isang bakas ng gulat ang sumilay sa mga mag-aaral ni Atticus Kane, nagmamadali siyang lumingon kay Dudley Lynch at sumigaw, "Dudley Lynch, iligtas mo ako." Ngunit sa sandaling ito, nakapikit si Dudley Lynch, ganap na nakatuon sa pagtawag sa Dragon Spirit. Sinabi ng alamat na ang taong tumanggap ng Dragon Spirit ay sasailalim sa mga pagbabago sa lakas. Sa relatibong pagsasalita, paano kaya napakialam ni Dudley Lynch ang buhay at kamatayan ng isang Atticus Kane? Sunod-sunod na inkantasyon ang lumabas sa bibig ni Dudley Lynch. Sa kabilang banda, si Evelyn Norton na nakahandusay sa lupa ay walang malay. Nagbago ang mukha ni Bobby Aguilar nang lumingon siya kay Dudley Lynch, malamig na sinabi, "Hindi kita hahayaang magtagumpay." Pagkatapos, humakbang pasulong si Bobby Aguilar, nagmamadaling pumunta kay Dudley Lynch. "Bobby Aguilar, huli na!" Sigaw ni Dudley Lynch na may halong kabaliwan. "Dragon Spirit, bumangon ka!" Sa dagandong ni Dudley Lynch, nagsimulang kumulo ang buong dagat na parang kumukulo. Tidal wave, isang tidal wave. Ang grupo ng mga mayayamang indibidwal, ang kanilang mga mukha ay namumutla dahil sa takot, ay nagmamadaling tumakas. Malungkot na tinitigan ni Bobby Aguilar ang umaalon na dagat, nababalot ng pag-aalala ang kanyang mukha. Mga sinag ng liwanag mula sa ilalim ng dagat. Pinaliguan ng gininto ang sinag ang buong dagat sa isang maningning na liwanag. Splash! Ang dagat ay patuloy na umiikot, na parang may lalabas. Dragon Spirit, Dragon Spirit. Si Dudley Lynch, na mukhang baliw, ay matamang nakatitig sa kislap ng liwanag na iyon. Sa kalaunan, isang napakalaking tunog ang sumabog mula sa ibabaw ng dagat. Pagkatapos, nakita nila ang isang malaking liwanag na sumisikat sa ibabaw ng dagat. Dragon Spirit, sa wakas natagpuan nakita. Dudley Lynch umungal sa kabaliwan. Pagkatapos, humakbang siya pasulong at sinugod mismo sa Dragon Spirit. Naningkit ang mga mata ni Bobby Aguilar habang ngumisi, "Pasensya na, akin ang Dragon Spirit na ito." Kabanata 445. Ang dalawa sa kanila ay sumugod patungo sa Dragon Spirit. Malaki ang pagbabago sa mukha ni Dudley Lynch, at umungal siya ng galit, "Bobby Aguilar, how dare you? Bakit hindi ako maglakas loob? Kung sino ang makakita nito ay makakatanggap ng bahagi." Ngumisi si Bobby Aguilar. Sino ang makakalaban sa gayong walang katulad at sagradong bagay? Dudley gritted kanyang mga ngipin, at habang siya ay tahimik na binibigkas ang isang spell, isang serye ng mga kakaibang puwersa ang bumaril patungo kay Bobby Aguilar. Ang puwersang ito ay tila nakakaapekto sa banal na pakiramdam ng isang tao. Naramdaman na lang ni Bobby ang pag-iingay ng kanyang ulo, halos bumagsak sa lupa. Sa isang iglap lang, lumawak ang distansya nila Dudley at Bobby. Akin ang Dragon Spirit na ito." Malamig na sabi ni Bobby Aguilar. Sa sumunod na segundo, direktang ginamit ni Bobby ang Shrink and Ground into an Inch technique at sumugod patungo sa Dragon Spirit. Namutla ang mukha ni Dudley. Nagbigay siya ng labis na pagsisikap para sa Dragon Spirit na ito na kung aagawin ito ni Bobby, ito ay mas masahol pa sa kamatayan. Naghahanap ng kamatayan. Napaungol si Dudley sa galit. Agad niyang pinaandar ang mahiwagang artifact sa itaas ng kanyang ulo at isinabog ito kay Bobby Aguilar.
Isang harang na naman ang nabuo sa harap ni Bobby. Itong galaw na naman. Paulit-ulit ng inisya ni Bobby Aguilar. Sa parehong nakasabit na mga mahiwagang artifact, sa tingin mo ba ay mapipigilan pa ako ng diskarteng ito? Si Bobby Aguilar ay umungal, at isang gintong kamao ang direktang nabasag. Bitik. Nabasag ang barrier on cue, naging kawalan. Muling bumaril ang katawan ni Bobby, dumiretso sa Dragon Spirit. Ang bilis ni Dudley ay halatang walang katumbas sa pag-urong ng lupa ni Bobby sa 1 inch. Agad siyang nagpanik at bumuhos ang malamig niyang pawis. Bobby Aguilar, hinahanap mo si kamatayan. Tila baliw si Dudley, direktang ina-activate ang kanyang mahiwagang artifact at ginagamit ito upang supuin. Ang lupang palayok na ito ay naglabas ng isang pumipigil na puwersa, dahan-daang lumulutang. Naramdaman na lang ni Bobby na parang isang malaking bundok ang idiniin sa kanyang ulo, at ang kanyang buong katawan ay madudurog sa lupa. Mayroon kang isang mahiwagang artifact, at gayon din ako. Malamig na sumangot si Bobby Aguilar. Pagkatapos, isinaaktibo niya ang Venerable Fifth Mountain at direktang itinaboy ang kalderong lupa. Hindi lang iyon, ibinato ni Bobby ang Venerable Fifth Mountain kay Dudley para supilan siya. Ang mahiwagang artifact ni Bobby Aguilar ay halatang superior. Ang kagalang-galang na Fifth Mountain sa itaas ng ulo ni Dudley ay lumaki ng walang hanggan, at pagkatapos ay walang awa na idiniin siya. Boom! Sa pagharap sa pagsupil sa Venerable Fifth Mountain, walang kapangyarihan si Dudley na lumaban. Sa huli, ang kanyang katawan ay brutal na durog sa lupa. Swoosh! Sinamantala ang pagkakataong ito, humakbang si Bobby at hinawakan ang Dragon Spirit sa kanyang kamay. Ang Dragon Spirit ay kumikislap na may mahinang golden light sa palad ni Bobby. Sa unang tingin, ito ay tila walang pinagkaiba sa isang ordinaryong gintong core. Ito ang Dragon Spirit. Tumingin si Bobby sa Dragon Spirit na may kisap mata sa kanyang mga mata. Si Dudley ay ganap na nataranta. Desperado siyang sumigaw, "Bobby Aguilar! Bigyan mo ako ng Dragon Spirit." Sumulyap si Bobby kay Dudley at ngumisi, "Ibigay mo. Bakit ko ito ibibigay sa iyo?" Sabik na sabi ni Dudley, "Bobby Aguilar, basta ibigay mo sa akin ang Dragon Spirit, kaya kong ibigay sa iyo ang lahat ng mayroon ako. Ang Dragon Spirit na ito ay napakahalaga sa akin, ikaw, dapat mong ibalik ito sa akin." Ano ang ibig mong sabihin na ibalik ito sa iyo? Napangisi si Bobby Aguilar. Ang Dragon Spirit na ito ay isang kayamanan ng kalikasan. Kung sino man ang kumuha nito ay nagmamay-ari nito. Ngayon nasa kamay ko na, kaya akin na. Ikaw. Sa sobrang galit ni Dudley, halos samuka siya ng dugo. Hindi niya inaasahan na ang lahat ng kanyang pagsusumikap ay, sa huli, ay makikinabang sa iba. Bobby Aguilar, hindi mo man lang alam kung paano gamitin itong Dragon Spirit. Sinubukan ni Dudley na pigilan ang galit sa kanyang puso at dahan-daang sinabing, "Basta ibalik mo sa akin ang Dragon Spirit, mabibigyan kita ng 10,000 taong gulang na halamang gamot." 10,000 taon. Nagtaas ng kilay si Bobby Aguilar. Pagkatapos ay mahina siyang bamulong, napakapang-akit na alok na iyon. Nakaramdam ng pag-asa si Dudley Lynch at mabilis na sinamantala ang sitwasyon. "Oo. Ang Dragon Spirit ay walang silbi sa iyo, kaya bakit hindi ipagpalit ito sa isang 10,000 taong gulang na damo?" Walang silbi. Napataas ulit ng kilay si Bobby Aguilar. Tumingin siya kay Dudley Lynch at walang pakialam na sinabi, "Sa tingin mo ba tanga ako? Hindi ba't sinabi mo sa akin na sa Dragon Spirit, maaaring makuha ng isang tao ang Divine Dragon Power?" Nang marinig ito, si Dudley Lynch ay napuno ng panghihinayang. Kung alam na niya noon pa lang, hindi na niya ito dapat binibigkas. Iyon. Kalokohan lang iyon. Bigyan mo lang ako ng Dragon Spirit. Halos isiga ni Dudley Lynch ang kanyang mga salita. Ngunit paano niya hinayaang lumipad ang isang nilutong pato? Umiling si Bobby Aguilar, paumanhin, "Akin na ang Dragon Spirit." Dahil doon, ibinuka ni Bobby ang kanyang bibig at pinasok ang Dragon Spirit. Nagmamadaling sumigaw si Dudley Lynch, "Sinasabi ko sa iyo, hindi mo malalamon ang Dragon Spirit. Walang kwenta."
Hindi naniwala si Bobby Aguilar sa kanyang katarantaduhan at direktang nilunok ang Dragon Spirit sa kanyang tiyan. Nang mapanood ang Dragon Spirit na kinakain, ang mukha ni Dudley Lynch ay namutla, na parang naubos ang lahat ng kanyang lakas. Matapos lamunin ang Dragon Spirit, naramdaman na lang ni Bobby Aguilar ang matinding init sa kanyang dantian, na parang sesabog na. Ang kanyang buong katawan ay nababalot ng gintong liwanag, at ang kanyang laman ay walang tigil na nanginginig. Nakapalibot sa kanya ang kaayla hilakbot na kapangyarihan, na lumikha ng isang malakas na bagyo. Kung nakinig kang mabuti, maririnig mo pa ang mahinang pag-awit ng dragon. Namutla ang mukha ni Dudley Lynch, at halos mamilipat ang buong mukha niya. "Let's go, you're no match for him now," isang paos na boses ang umalangaw sa kanyang isipan. Dudley Lynch clenched kanyang ngipin at kumuha ng isa pang mahiwagang artifact. Pagkatapos, tumingin si Dudley Lynch kay Atticus Caine at sinabing, "Tara na." Nagmamadaling lumapit si Atticus Caine at nakita niya ang isang madilim na kawalan na nabubuo sa harapan nila. Sa susunod na segundo, nawala si Dudley Lynch dito. Walang tigil na nanginginig ang katawan ni Bobby Aguilar, at lumitaw ang isang nagninangas na kulay sa kanyang noo. Ang kakilakilabot na kapangyarihan ay nagsimulang dahan-daang magtagpo at magtipon, sa wakas ay lumubog sa kanyang dantian. Ang Dragon Spirit na ito ay lumutang sa hangin ni dantian, na naglalabas ng bakas ng purong chi. Hiss! Huminga ng malamig si Bobby Aguilar, at biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga mata ay naging maapoy na pula, at ang Divine Dragon Power ay dumaloy ng dahan-dahan sa loob ng kanyang katawan. Gumalaw ang isip ni Bobby Aguilar, at nawala ang maapoy na pulang kulay sa kanyang mga mata, bumalik sa normal. Ito ang Divine Dragon Power. Naramdaman ni Bobby Aguilar ang kapangyarihan sa loob ng kanyang katawan at bakas ng kabaliwan ang bumungad sa kanyang mukha. Naramdaman pa niya na gamit ang Divine Dragon Power, makakalaban niya ang isang kalahating hakbang na martial marquee. Pagkatapos, muling gumalaw ang isip ni Bobby Aguilar at tinawag ang Divine Dragon Power. Ang kanyang mga mata ay naging apoy na pula. "Hanggat itatawag ko ang Divine Dragon Power, ang aking mga mata ay makakaunawa ng ibang uri ng lakas," naisip ni Bobby sa kanyang sarili. Speaking of it, kailangan ko talagang pasalamatan itong si Dudley Lynch. Nginisyon ni Bobby Aguilar. Sa sandaling ito, biglang napansin ni Bobby si Evelyn Norton na nakahandusay sa lupa. Dali-dali siyang pumunta sa tabi ni Evelyn Norton at tinulungan itong tumayo. "Evelyn, are you okay?" Mahinang tanong ni Bobby Aguilar. Sa kasamaang palad, hindi tumugon si Evelyn Norton. Kabanata 446. Sinubukan ni Bobby Aguilar na maramdaman ang hininga ni Evelyn Norton, ngunit ito ay napakahina. Bagamat hindi nakamamatay, malamang na magtatagal bago siya makabawi. Pagkatapos, sinubukan ni Bobby Aguilar na ilipat ang chi kay Evelyn Norton, ngunit wala pa rin itong silbi. Anong nangyayari dito? Kumunot ang noo ni Bobby Aguilar. Hindi pa niya nakita ang ganoong sitwasyon noon, at sa ilang sandali, medyo naliligaw siya. "Bobby Aguilar, nasaktan ka ba?" Sa oras na ito, lumakad si Mike Taylor mula sa isang maikling distansya. Tumango si Bobby Aguilar at sinabing, "Okay lang ako, ngunit sa palagay ko ay maaaring may problema ang iba." Nang marinig ito, ang mga mukha ng walang pakialam na karamihan ay nagbago ng husto. "Anong problema natin? Ano? Anong ibig mong sabihin?" Ang mga tao ay tumakbo ng balisa. Mataimtim na sinabi ni Bobby Aguilar, "Naglagay lang ng marka sina Dudley Lynch at Atticus Caine sa inyong mga katawan. Ang markang ito ay may malakas na lason, at maaari kang mamatay anumang oras." "Ano? Paano ito mangyayari? Pwede ba tayong mamatay anumang oras? Kailan? Kailan ba talaga? Paano gagamutan ang markang ito?" Nakatitig ang lahat kay Bobby Aguilar, puno ng takot ang kanilang mga mata. Natahimik sandali si Bobby Aguilar bago sinabing, "Narito ang gagawin natin, hinihintay ng lahat ang aking balita. Hahanap ako ng oras para pumunta sa Central China at tanungin si Dudley Lynch para sa paglilinaw."
Kasabay nito, susubukan ko ring pinuhin ang mga table tasks para sa lahat. Tumango si Mike Taylor at sinabing, ayos lang. Pagkatapos ng lahat, si Bobby Aguilar ay isang elder ng Divine Alchemist Pavilion. Kaya ikaw ay isang elder ng Divine Alchemist Pavilion. Napakalaking karangalan. Awkward ding ngumiti ang napakaputbelid na lalaki, akala ko isa ka lang martial arts practitioner, pero hindi ko inaasahan na mayroon ka ring ganitong identity. Bobby Aguilar, iligtas mo kami. Ang aming buhay ay nasa iyong mga kamay. Oo, hanggat may iligtas mo kami, siguradong may utang na loob kami sa iyo. Bahagyang tumango si Bobby Aguilar at sinabing, huwag kayong mag-alala, lahat. Ibinigay ko ang aking salita, at tiyak na pananagutan ko kayong lahat. Sa nangyaring ganoong insidente, halatang nawalan sila ng mood para sa libangan. Kaya, nagpasya silang bumalik sa parehong araw. Pagkasakay sa barko, nanatili sina Bobby Aguilar at Mike Taylor sa pinakamarangyang suite. Bobby Aguilar, ano ba talaga itong markang binanggit mo? Tanong ni Mike Taylor. Si Bobby Aguilar ay humigop ng tubig, at mahinahong sinabi, ito ay peke, ginawa ko ito. Peke. Biglang natigilan si Mike Taylor. Tumango si Bobby Aguilar at sinabing, oo, walang ganoong marka. Ngunit ang mga taong ito ay karaniwan at mayayaman, kaya dapat nilang lubos na pahalagahan ang kanilang sariling buhay. Pagkasabi nito, huminto sandali si Bobby Aguilar at pabirong sinabi, Mr. Taylor, ikaw na mismo ang nagsabi ang mga mayayaman ay maaari ding malinlang. Ibang paraan lang. Nang marinig ito, humagalpak ng tawa si Mike Taylor. Bobby Aguilar, bagay ka talaga. Hindi napigilan ni Mike Taylor ang pag-iling. Bumantong hininga si Bobby Aguilar at sinabing, wala akong pagpipilian. Gusto kong pumunta sa capital city, at hindi ko kayang mag-isa. Pagbalik ko, plano kong magtatag kaagad ng sarili kong pamilya ng sekta. Ang pamilya ng sekta na ito ay lilikha upang labanan ang pamilya Taylor at pamilya Blair. Kung magtagumpay man ito o hindi, iyon ay nanatili upang makita. Ang barko ay dahan-daang tumulak sa karagatan. Sa paglalakbay na ito pabalik, ang saloobin ng lahat kay Bobby Aguilar ay lubos na bumuti. Iniwan nilang lahat ang kanilang mga business card, sa takot na makalimutan sila ni Bobby Aguilar. Ngunit hindi iyon ang iniisip ni Bobby. Ang tanging iniisip niya ay ang Dragon Spirit at ang Divine Dragon Power na nasa loob niya. Matapos makuha ang Divine Dragon Power at Venerable Fifth Mountain, tumaas ang malakas na tiwala sa sarili sa loob ni Bobby Aguilar. Naramdaman pa niya na kaya niyang labanan ang kahit isang kalahating hakbang na martial marquee. Ang Dexter Blair na iyon ay tila isang kalahating hakbang na martial marquee, tama ba? Isang malamig na ngiti ang lumitaw sa gilid ng bibig ni Bobby Aguilar. Dexter Blair, hintayin mo ako sa capital city, ako mismo ang pupulutin ng ulo ng aso mo. Bukod pa riyan, binalak din ni Bobby Aguilar na pumunta sa Dolan. Ang Atticus Kane na iyon ay dapat magkaroon ng ilang lihim na kayamanan upang makalikha ng isang malaking bilang ng mga Grandmaster. Kung siya ay makatuntong sa kaharian ng kalahating hakbang na martial marquee bago ang ika-9 ng Setyembre, kung gayon si Dexter Blair ay hindi dapat banggitin. Hindi nagising si Evelyn Norton sa 3 araw na paglalakbay pauwi. Ang kanyang hininga ay lubhang mahina, ngunit walang panganib sa kanyang buhay. Makalipas ang 3 araw, sa wakas ay bumalik ang cruise ship sa Sea City. Mike Taylor, kailangan mong mag-ingat sa panahong ito, babala ni Bobby Aguilar nang bumaba sila. Tumango si Mike Taylor at sinabing, naiintindihan ko. Siyempre, sisikapin ko rin ang lahat para maakit sa sarili ko ang target ng pamilya Taylor, pag-aaliw ni Bobby Aguilar. Mapait na ngumiti si Mike Taylor at sinabing, salamat sa iyong pagsisikap. Malapit sa mayamang cruise ship, tahimik na naghihintay si Camden Lee. Isang malaking waist tag ang nakasabit sa kanyang baywang. Sa waist tag ay nakasulat ang ilang karakter, Great Saint Sect. Elder Lee, mukhang bumalik na ang mayamang cruise ship, sabi ng isang Grandmaster sa tabi niya ng sandaling iyon. Huminto si Camden Lee, paano ito posible? Isang linggo na lang, at kalahating buwan na ang biyahe nila. Kuya Lee.
Bumalik na talaga sila. May sumigaw sabay turo sa cruise ship. Nakatuon si Camden Lee, natuklasan na ito talaga ang mayamang cruise ship. Sina Bobby Aguilar at Mike Taylor ay tinutulungan ng isang tao mula sa cruise ship. Malapit na. Nagtaas ng mapanuksong ngiti si Camden Lee sa gilid ng kanyang bibig. Pagkatapos, mabilis siyang tumayo at naglakad patungo kay Bobby Aguilar. Pinalibutan ng 5 Grandmaster pick sina Bobby Aguilar at Mike Taylor sa gitna. Hindi pa ba kayo umaalis? Medyo nagulat na sabi ni Bobby Aguilar. Kinaikit ni Camden Lee ang kanyang mga mata at sinabing, dahil sa iyo, ang bastos na ito, pinagalitan ako ni Mr. Taylor. Noong una, gusto kitang buhayin, pero dahil ayaw mo ng mukha, kaya huwag mo akong sisihin sa pagiging impolite. Tumaas ang isang kilay ni Bobby Aguilar at sinabing, Camden Lee, sinadya kitang bitawan noong nakaraan. Bakit hindi mo ito pahalagahan? Bitawan mo ako. Pumunta sa impyerno. Napangisi si Camden Lee. Malubhang nasaktan ka sa akin, ngunit naglakas loob ka pa ring magsalita ng mayabang. Walang pakialam na sinabi ni Bobby Aguilar, bakit hindi mo naisip na maaaring sinasadya ko ito? Sinasadya. Bahagyang nagbago ang mukha ni Camden Lee, at pagkatapos ay ikanaway niya ang kanyang kamay, imposible. Tigilan mo na ang pagpapanggap sa akin. Kayong mga lalaki, patayin mo siya para sa akin. Oo, sir. Agad na sinisingil ng 4 na Grandmaster na iyon si Bobby Aguilar. Napasulyap si Bobby Aguilar sa kanila at biglang hinampas ang palad niya. Isang malaking palad ang lumitaw mula sa manipis na hangin, na may gintong liwanag na direktang dumaan sa 4 na tao. Boom! 4 na tao ang namatay on the spot. Gaano kabigat ang kapangyarihan na kayang pumatay ng 3 o 4 na Grandmaster sa isang palad lang? Nag-green ang mukha ni Camden Lee. Hindi ba't sinabing wala ng silbi itong si Bobby Aguilar? Baka peke talaga. Masama. Niloko ako. Lihim na nagmura si Camden Lee, at habang siya ay tumalikod para tumakbo. Ngunit sa kasamaang palad, bahagyang natapakan ni Bobby Aguilar ang kanyang paa, na agad na hamarang sa dinadaanan ni Camden Lee. Sinusubukang tumakbo. Nagtaas ng kilay si Bobby Aguilar. Nilunok ni Camden Lee ang kanyang laway, at sa isang tumigas na anit, sinabi niya, Bobby Aguilar, ikaw, mas mabuting huwag kang magulo. Isa na akong elder ng Great Saint Sect. So ano? Walang pakialam na sabi ni Bobby Aguilar. Ngumuso si Camden Lee, alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng pag-atake sa isang elder? Ibig sabihin, sasaktan mo ang buong Great Saint Sect. At ang ating dakilang Saint Sect ay may kalahating hakbang na Marshal Marquis at maging si Marshal Marquis na nakaupo sa bayan. Kabanata 447. Lalong natuwa si Camden Lee, tinitigan ng masama si Bobby Aguilar at galit na nagpahayag. Bobby Aguilar, hanggat naglakas loob kang hawakan ang daliri ko ngayon, hindi ka pababayaan ng Great Saint Sect. Ngumisi si Bobby Aguilar, isang kalahating hakbang na Marshal Marquis, ha? Talagang sabik akong makita ang sarili ko. Matapos makuha ang Venerable Fifth Mountain, si Bobby Aguilar ay hindi tiyak sa kanyang lakas at naghahanap ng isang eksperto upang subukan ang kanyang mga kasanayan. Ang mga figure tulad nina Dudley Lynch at Atticus Kane ay hindi na kayang itaboy si Bobby sa desperasyon. Naaalala ko na si Dexter Blair ay isang kalahating hakbang na Marshal Marquis, tama ba? Umirap si Bobby Aguilar at sinabing. Nagbago ang mukha ni Camden Lee. Hindi niya sinasadyang umatras ng 2 hakbang at sumigaw, ikaw. Ano ang gusto mong gawin? Ano ang gusto kong gawin? Tumaas ang isang kilay ni Bobby Aguilar, at sa sumunod na segundo, isang gintong liwanag ang direktang tumama sa katawan ni Camden Lee. Natama ng gulat ang buong katawan ni Camden Lee. Ang kanyang katawan ay itinapon palayo sa pamamagitan ng isang kabog. Malakas ang hampas ng palad na ito, na naging sanhi ng walang tigil na pagsusuka ng dugo ni Camden Lee. At sa sandaling ito, napagtanto ni Camden Lee ang agwat ng lakas sa pagitan nila ni Bobby Aguilar. Nagsimula siyang magpanik mula sa kaibuturan ng kanyang puso, ngunit humakbang na si Bobby Aguilar, kumikinang ang paa, at pilit na lumalapag sa dibdib ni Camden Lee. Tipak!
Isang subo ng sariwang dugo ang tumalsik mula sa bibig ni Camden Lee. Ang kanyang dibdib ay lumubog sa ilang pulgada, ang epekto ay lubos na nakakaapekto sa kanyang viscera at bituka. Isang sulyap ang nagpakita sa kanya bilang isang lalaking basang dugo. Huwag mo akong patayin, huwag mo akong patayin. Nagpanik si Camden Lee. Mahirap para sa kanya na maging isang elder sa Great Saint Sect. Kung namatay siya sa ganitong estado, paano siya makontento? Bobby Aguilar, makinig ka sa akin. Nanginginig sa takot si Camden Lee. Ako ngayon ay isang elder ng Great Saint Sect. At ang Great Saint Sect ay ang pinakamalaking sekta sa buong North. May sama ng loob ka sa pamilya Taylor, di ba? Kasama ang Great Saint Sect, maaari kang bumangon. Maaari kong gamitin ang aking katayuan bilang isang elder at makipagtulungan sa iyo sa labas at panloob. Hinaplos ni Bobby Aguilar ang kanyang baba at casual na sinabi, naaalala ko na parang sinabi mo na hindi masamang maging isang ordinaryong tao, tama ba? Natigilan si Camden Lee, nanginginig ang boses. Ikaw, anong ibig mong sabihin? Ngumiti si Bobby Aguilar at sinabing, iyon nga ang ibig kong sabihin. Bumagsak na ang boses nang makitang sumipa si Bobby Aguilar patungo sa dantian ni Camden Lee. Boof! Isang malutong na tunog ang sumabog sa ibabang tiyan ni Camden Lee. Pagkatapos, naramdaman ni Camden Lee ang matinding sakit sa kanyang tiyan, at ang kanyang lakas sa loob ay mabilis na nawala. Ikaw! Sinira mo talaga ako! Nanlaki ang mata ni Camden Lee. Ginaya ni Bobby Aguilar ang tono ni Camden Lee at casual na sinabi. Ang pagiging isang mortal at nagtatagal ay maaaring hindi masyadong masama. Hindi ba iyon ang sinabi mo? Ikaw, Bobby Aguilar, papatayin kita. Nakatitig si Camden Lee na dilat ang mga mata, inilabas ang kanyang mga ngipin at galit na umuungal. Malamig na tiningnan ni Bobby Aguilar si Camden Lee at sinabing, maligaw ka, at sabihin kay Keelan Taylor na maging matapat ako. Iniwan ang mga salitang ito, tumalikod si Bobby Aguilar at umalis. Pagkaalis ng malayo, medyo naguguluhan na nagtanong si Mike Taylor, bakit hindi mo siya pinatay? Ngumiti si Bobby Aguilar at sinabing, kung papatayin ko siya, sino ang babalik at sasabihin kay Keelan Taylor? Para kay Bobby Aguilar sa sandaling ito, ang gusto niyang gawin ay hamanin ang awtoridad ng pamilya Taylor. Bumalik ang lahat sa Great Hall, at bago umalis, hinawakan ng mayayamang lalaking ito ang kamay ni Bobby at sinabing, Bobby Aguilar, huwag mong kalimutan ang imprint sa loob natin. Tumango si Bobby Aguilar, makatiyak ka, sa sandaling makuha ko ang mga resulta, ipapaalam ko kaagad sa lahat. Pagkatapos maghiwa-hiwalay, nagpaalam si Bobby Aguilar kay Mike Taylor at umalis sa lugar. Hindi siya nagmamadaling umalis sa City ngunit nakahanap ng isang lugar sa City na matutuluyan kasama si Evelyn Norton. Pagkatapos, kinuha ni Bobby Aguilar ang kanyang telepono at nagpadala ng mensahe sa Master of the Divine Alchemist Pavilion, nagtatanong tungkol sa pisikal na kondisyon ni Evelyn Norton. Sa kasamaang palad, walang ideya ang Pavilion Master. Mukhang kailangan kong hanapin ang Dudley Lynch na iyon. Napapikit si Bobby Aguilar, tahimik na nag-iisip sa sarili. Ang Central Plains, ang pamilya Lynch. Umuwi si Dudley Lynch na may madilim na aura. Ricardo, bumalik ka na. Naging maayos ba ang usapin? Si Kedrick Lynch, ang pinuno ng pamilya Lynch, ay may kahinahinalang tanong na may pakunwaring ngiti. Hindi umimik si Dudley. Binigyan niya lang ng malamig na titig si Kedrick. Naramdaman ang pamatay na hangarin sa titig na iyon, ang ekspresyon ni Kedrick ay agad na nagbago, at siya ay reflexively umatras ng 2 hakbang. Sa isang mapang asar na half, tumalikod si Dudley at bumalik sa kanyang silid. Sa malaking bulwagan, mukhang malungkot si Kedrick habang ang marangal na ginang sa tabi niya ay hindi maiwasang mapabuntong hininga. Mula nang ma-accident si Ricardo, para siyang naging ibang tao, napabuntong hininga ang pahayag ng maharlikang ginang. Sinabi ni Kedrick sa mahinang boses, kung magpapatuloy ang mga bagay na ganito, balang araw, itatanggi niya tayo bilang kanyang mga magulang. Kasalanan namin ang lahat. Napakataas namin ang inaasahan namin para sa kanya, at ngayon, hindi na niya kami nakikilala.
Hindi naiwasang takpan ng maharlikang ginang ang kanyang mukha at tahimik na humikbi. Nanatiling tahimik si Kedrick. Kung iisipin, mas gusto nilang mamuhay si Ricardo bilang isang ordinaryong tao. Sa kanyang silid, mukhang malungkot si Dudley, at ang paos na boses sa loob ng kanyang katawan ay nasa bingit ng kabaliwan. Ang Dragon Spirit. Ninakaw talaga ni Bobby Aguilar ang Dragon Spirit. Galit na bulalas ni Dudley. Kahit ano pa, kailangan kong patayin si Bobby Aguilar. Ako dapat. Umalangaw-ngaw ang paos na boses. Sa isang madilim na ekspresyon, malamig na nagtanong si Dudley, ngayong si Bobby Aguilar ay nagtataglay ng Divine Dragon Power, sa aking kasalukuyang lakas, wala akong kapangyarihan laban sa kanya maliban kung ako ay tumungo sa kalahating hakbang na Martial Marquee Realm. Pumunta sa pag-iisa. Muling umalangaw-ngaw ang paos na boses. Pumunta sa Hydrating Tower sa Dolan, tutulungan kitang maabot ang kalahating hakbang na Martial Marquee Realm ng mabilis hanggat maaari. Nang marinig ang mga salitang ito, banayad na tumango si Dudley. 2 buwan na lang ang natitira hanggang ika-9 ng Setyembre. Gayunpaman, ang balita tungkol kay Dexter Blair ay regular na lumalabas sa martial arts forum sa mga araw na ito. May tsismis na si Dexter Blair, ang young master ng pamilya Blair, ay walang kahirap-hirap na natalo ang 3 half-step na Martial Marquee. Ayon sa mga pagsusuri ng eksperto, si Dexter ay inaasahang maging una sa mga nakababatang henerasyon ni Pyro. Pahalagahan ng Capital City Martial Arts Association ang potensyal ni Dexter at inimbitahan siyang sumali sa association. Sa mga darating na araw, hahamunin ni Dexter ang veteranong half-step na Martial Marquee, si Mr. Bryce Osborne. Nang makita ang balitang ito, ang buong martial arts forum ay nagulat. Hinahamon ni Dexter si Bryce Osborne. Hindi ba't maraming taon na ang Bryce? Narinig ko na si Bryce, sa kanyang kapanahunan, ay napakabigat kaya't nawala ng hininga sina Ignacio Burke at Jackson Harris. So umabot na sa ganyang level si Dexter. Nasa panganib si Bobby Aguilar. Hindi ba lumpo na si Bobby Aguilar? Hindi na siya worth mentioning. Matapos makita ang talakayan sa Martial Arts Forum, hindi umimik si Bobby Aguilar. Si Dexter na ito ay tiyak na gumagawa ng mga alon kamakailan, komento ni Bobby Aguilar, hinawakan ang kanyang baba. Bagamat taglay na ngayon ni Bobby Aguilar ang Venerable Fifth Mountain at Divine Dragon Power, walang makakatiyak na ang pamilya Blair ay hindi magkakaroon ng mas makapangyarihang mga mahiwagang artifact. Higit pa rito, si Bobby mismo ay hindi sigurado kung kaya niyang makipaglaban kapag kaharap ang isang kalahating hakbang na Martial Marquee. Noon lang, isa pang balita ang nakakuha ng kanyang mata. Ang mga balita mula sa ibang bansa ay nagbubunyag na ang Halcrone sect ay naglabas ng isang death order laban kay Bobby Aguilar, na naglalayong magpadala ng 10 kalahating hakbang na Martial Marquee para patayin siya. Kabanata 448. Mabilis na kumalat ang balitang ito sa buong martial arts forum, kahit na pansamantalang natabunan ang limelight ni Dexter Blair. 10 kalahating hakbang na Martial Marquee ang humahabol kay Bobby Aguilar. Nagalit ba sila? Paano maaaring matiyak ng isang Bobby Aguilar lamang ang paglalagay ng 10 kalahating hakbang na Martial Marquee? Kahit na sa kanyang kasaganaan, hindi katumbas ng halaga ng kaguluhan si Bobby Aguilar. Hehe, hindi ba chismis lang ito? Ang Halcrone sect ay nai-blacklist na ni Pyro. Kahit na gusto talaga nila siyang tugisin, bakit sila gagawa ng ganoong high-profile move? Nagbubulungan ang mga tao sa mga komento, na nagpapahayag ng mga pagdududa tungkol sa mensahe. Hindi nagtagal, nagbigay ng tugon ang nag-post ng balita. Ginawa ang desisyong ito pagkatapos suriin ng Halcrone sect ang lakas ni Bobby Aguilar. Ang pahayag na ito ay agad na nakakuha ng atensyon ng lahat. Ano ang ibig sabihin nito? Napakataas ba ng pagsusuri sa lakas ni Bobby Aguilar ng Halcrone sect na sulit na gumamit ng 10 kalahating hakbang na Martial Marquee para maalis siya? Hindi ba ito ay medyo napakalayo? Nang makita ang balitang ito, hindi napigilan ni Bobby Aguilar na sumimangot. 10 kalahating hakbang na Martial Marquee. Nabaliw na ba ang Halcrone sect? Ang Halcrone sect ay talagang labis ang pagpapahalaga sa akin.
Kumunat ang noo ni Bobby Aguilar at mahinang umungol. Hindi rin ito maiwasang mamangha sa kapangyarihan ng Halcrone sect. Casual lang na nagpapadala ng 10 kalahating hakbang na martial marquee, gaano ba katibay ang kanilang pundasyon? Kung tungkol lang sa martial arts, mapapantayan kaya sila ng malalaking pamilyang maharlika ngayon sa kapangyarihan. 10 half-step martial marquee. Nakakasakit talaga ito ng ulo. Hinaplos ni Bobby Aguilar ang kanyang baba at mahinang bamulong. Kahit na may Venerable Fifth Mountain at ang Divine Dragon Power, hindi pa rin inakala ni Bobby Aguilar na makakaharap niya ang 10 kalahating hakbang na martial marquee. Pinagtatalunan kung kaya niyang talunin ang isa. Mukhang kailangan kong magmadali sa doon. Tahimik na nag-isip si Bobby Aguilar. Si Atticus Kane, isang lalaking may katamtamang talento na nagawang makapasok sa peak form ng Grandmaster Realm at gumawa pa ng maraming test ng ilan. Ito ay sapat na upang ipakita na si Dolan ay nagtatago ng isang hindi kilalang sekreto. Bukas ako pupunta sa Dolan, at tatanungin ko rin si Evelyn Norton kung ano ang nangyayari. Nag-isip si Bobby Aguilar sa katahimikan. Ang balita ng Halcrone sect na nag-issue ng kill order ay kumalat na parang napakalaking apoy. Karaniwan, ang Martial Arts Association ang humahawak sa mga ganitong bagay. Ang Capital City Martial Arts Association ay naglalabas ng isang kautusan, na kung saan ay isinasagawa ng iba pang mga asosasyon. Bilang may-ari ng Martial Arts Forum, natural na nalaman ng Capital City Martial Arts Association ang balita. Ang mga nangungunang executive ng 10 asosasyon ay nakaupo sa isang malaking round table. Ang lahat ng mga taong ito ay nagtataglay ng napakalaking kapangyarihan at may hindi maarak na lakas. Nakita na ng lahat, di ba? Ang Halcrone sect ay lantarang naglabas ng utos ng pagpatay. Hinahamon ba nila ang dignidad ni Pyro o hinahamon nila ang ating Martial Arts Association? Ang pagmamataas ng Halcrone sect ay umabot na sa isang mapangahas na punto. Hayaan mo ang mga tagapag-alaga. Hanggat ang Halcrone sect ay maglakas loob na pumasok sa ating teritoryo, patayin na lang sila. Ang lahat ay nagpahayag ng kanilang mga opinyon, ngunit sa sandaling ito, isang napaka-discordant na boses ang lumabas. Sa tingin ko hindi ito nagkakahalaga ng pag-aalala. Ang nagsalita ay walang iba kundi si Emerson Holmes, ang master ni Dexter Blair. Napunta ang lahat kay Emerson Holmes. Mr. Holmes, anong ibig mong sabihin? May nagtanong. Walang pakialam na sinabi ni Emerson Holmes, ang target ng Halcrone sect ay si Bobby Aguilar. Dapat mong malaman kung sino si Bobby Aguilar, tama ba? Sandaling katahimikan ang bomb-alot sa eksena, at saglit na walang nagsalita. Nagpatuloy si Emerson Holmes, sa pagkakaalam ko, itong si Bobby Aguilar ay walang pakialam sa katayuan at walang takot sa kanyang puso. Hindi lamang niya hinamon ang pamilya Blair at Taylor, ngunit nagkaroon din siya ng ilang mga paghaharap sa Martial Arts Association. Pagkasabi nito, naglabas si Emerson Holmes ng ilang dokumento at inihagis sa mesa. Ito ay mga reklamo mula sa iba't ibang martial arts associations. Ang Budo Association of Anchen City ay binugbog at binasag ni Bobby Aguilar, na may hindi mabilang na pagkamatay at pinsala. Ang presidente ng River North Martial Arts Association ay napilayan ang magkabilang binti ni Bobby Aguilar. Sunod-sunod na kinuha ng matataas na miyembro ang mga dokumento at sinimulang basahin ng mabuti. Mr. Holmes, kahit ganoon, hindi naman tayo pwedeng maupo na lang at walang gagawin, di ba? Oo, kung kailangang harapin si Bobby Aguilar, dapat itong gawin ng ating Martial Arts Forum, hindi ng Halcrone sect. Bahagyang ngumiti si Emerson Holmes, kailangan ninyong lahat na tumingin sa labas at makita ang asensya. Sa aking palagay, ang banta ni Bobby Aguilar ay higit pa sa Halcrone sect. Mr. Holmes, huwag kang magbiro. Si Bobby Aguilar ay isang Grandmaster lamang. Anong mga kwalifikasyon ang mayroon siya upang mabanggit sa parehong hininga ng Halcrone sect? Si Emerson Holmes ay nanunuya, siya ay isang Grandmaster ngayon, ngunit paano sa hinaharap? Ang mga taong tulad ni Bobby Aguilar, na may pusong mapanghimagsik at walang takot,
ay hindi kailanman titingin sa Martial Arts Association ng may paggalang kapag sila ay lumakas. Sa hinaharap, maaari pa siyang magdulot ng mga kaguluhan sa buong mundo ng martial arts para sa kapakanan ng tinatawag na katarungan at katarungan. Mr. Holmes, hindi ba masyadong masakit ang mga salita mo? May sumimangot at sinabing. Bumantong hininga si Emerson Holmes at nagsabi, mukhang nakalimutan na ninyong lahat ang taong iyon noon. Sa pagbanggit sa taong iyon, magkasabay na nagbago ang mga mukha ng lahat na parabang ito ay isang pag-iral na hindi dapat banggitin. Sa simula, nang lumitaw siya, napagkamalan din namin na siya ay isang taong hindi nakakamit ng anuman. At mamaya, muntik na niyang sirain ang ating martial arts forum. Natahimik ang lahat, tila nabigla sa sinabi ni Emerson Holmes. Mahinahong sinabi ni Emerson Holmes, dapat mamatay si Bobby Aguilar, mas maaga mas mabuti. Bukod dito, nakipag-usap na ako sa mga pangulo, at sumasang-ayon sila sa aking diskarte. Nagkatinginan ng grupo ng matataas na miyembro at pagkatapos ay tumango, dahil dumating na ito, wala na tayong magagawa kundi magpatuloy. Gayunpaman, umaasa kami na ang mga bagay ay maaaring panatilihin sa loob ng isang nakokontrol na saklaw. Bahagyang tumango si Emerson Holmes, huwag kang mag-alala, si Bobby Aguilar lang ang target ng Halcrone sect. Pagkatapos ng pulong, umalis si Emerson Holmes sa meeting room. Kinuha niya ang phone niya at tinawagan si Riley Blair. Mr. Blair, huwag kang mag-alala, hindi na magtatagal si Bobby Aguilar. Mahinahong sabi ni Emerson Holmes. Si Riley Blair sa kabilang dulo ay umungol at pagkatapos ay nagsabi, Old Holmes, sinabi ng anak ko na gusto niyang patayin si Bobby Aguilar mismo sa harap ni Emily Taylor. Naiintindihan mo ang ibig kong sabihin. Si Emerson Holmes ay nag-alinlangan sandali, at pagkatapos ng isang paghinto, sinabi niya, naiintindihan ko. May kikialam ako sa napakahalagang sandali at ililigtas ang buhay ni Bobby Aguilar. Hindi lang kailangan mong iligtas siya, kailangan mo rin siyang pailay. Malamig na sabi ni Riley Blair. Hindi matatalo si Dexter, kung hindi, mawawala ng mukha ang buong pamilya Blair at ang buong aristokratikong pamilya ng Capital City. Mataimtim na sinabi ni Emerson Holmes, naiintindihan ko. Matapos iwanan ang mga salitang ito, muling tumawag si Emerson Holmes. Magpadala ka agad ng isang tao upang bantayan si Bobby Aguilar. Malamig na sabi ni Emerson Holmes. Kabanata 449. 10 kalahating hakbang na Marshall Marquis, na may iba't ibang pagkakakilanlan, ay pumunta sa Pyro. Ito ang halos pinakamalaking scale operation sa kasaysayan ng Halcrone sect. Walang nakakaalam kung bakit ang Halcrone sect ay magpapakilos ng gayong puwersa, at sa ilang sandali, laganap ang mga talakayan. Sinabi ng ilang tao na gustong gamitin ng Halcrone sect ang pagkakataong ito para ipakita sa mundo ang kapangyarihan nito. Sinabi ng iba na masyadong pinahahalagahan ng Halcrone sect ang potensyal ni Bobby Aguilar. May mga naniniwala rin na peke ang balitang ito. Tanging ang Halcrone sect lamang ang nakakaalam ng dahilan. Alam na alam nila kung ano ang ibig sabihin ng aking magulong katawan. Maaga ng umaga ng susunod na araw. Bumiyahe si Bobby Aguilar mula sa City Airport kasama si Evelyn Norton, naghahanda na magtungo sa Dolan. Ang Dolan ay malayo sa City, na matatagpuan sa pinakasilangang bahagi ng Pyro. Maraming malalalim na bundok at lumang kagubatan sa lugar na ito, na ginagawa itong isang mahusay na kapaligiran para sa paglilinang. Maraming mga eksperto sa martial arts ang nagsagawa ng pag-iisa dito noong nakaraan. Sa eroplano, tiningnan ni Bobby Aguilar si Evelyn Norton na nakahiga sa isang tabi at hindi maiwasang mapabuntong hininga ng mahina. Evelyn, hindi ko akalain na magkakamali ka rin ng kalkulasyon. Walang magawang umiling si Bobby Aguilar. Ang engkantasyong binigkas ni Dudley Lynch ay lubhang kakaiba, na tila nakakapagpasigla sa espiritu ng puso sa loob ng katawan. Gayunpaman, sa ilang kadahilanan, ang engkantasyon ay walang epekto kay Bobby Aguilar. Napakaraming pamamaraan ng paglilinang sa mundo, na may hindi mabilang na kakaibang mga pamamaraan na umuusbong ng sunod-sunod.
Nang walang pag-iingat, ang isa ay maaaring mapunta sa isang hindi na mababawi na sitwasyon. Sa hapon, tuluyang lumapag ang eroplano sa Dolan. Pagkababa pa lang niya ng eroplano, hindi napigilan ni Bobby Aguilar na huminga ng malalim. Ang gayong likas na kapaligiran ay palaging naghahangad ng mga tao para dito. Pagkatapos noon, sumakay si Bobby Aguilar ng taxi para dumiretso sa pamilya Kane. Bilang Panginoon ng Dolan, halos lahat ng tao sa Dolan ay kilala si Atticus Kane. Si Atticus Kane ay isang sikat na figure sa ating Dolan. Sa pagbanggit kay Atticus Kane, nagsimula na ring magsalita ng mahaba ang driver. Nagsimula siya sa paggawa ng trabaho sa engineering at sa ilang kadahilanan, nagsimula siyang mag-practice ng martial arts mamaya. Mukhang malakas siya. Casual na nagtanong si Bobby Aguilar, gaano karaming yaman ang mayroon si Atticus Kane. Pagkarinig nito, misteryosong sumagot ang driver, mayroon daw siyang 10 billion net worth on the surface. Mayroon din siyang 12-dosenang mga alipor sa kanyang bahay. Ang mga henchmen na binanggit ng driver ay dapat na mga katulong ng Kane family. Maya-maya, dumating ang sasakyan sa isang mansyon. Ito ang Kane family. Itinuro ng driver ang manor at sinabi. Bumaba si Bobby Aguilar sa kotse at tulala ang tingin sa malawak na manor. Dahil masyadong maluho ang manor na ito. Ang tawag dito ay isang manor ay isang maliit na pahayag. Ito ay mas tulad ng isang kagubatan. Para bang isang buong bundok ang kinulong at ginawang pribadong pag-aari. Mayroong hindi bababa sa 12-dosenang mga vilya sa loob ng manor, bawat isa ay maluho. Iba't ibang estilo at disenyo, lahat ng bagay ay may isip ng isa. Talagang gastador si Atticus Kane. Hindi napigilan ni Bobby Aguilar na mapabuntong hininga. Ang pag-claim na mayroon siyang 10 bilyong netong halaga ay malamang na isang maliit na pahayag. Hindi na nag-aksaya pa ng oras, binuhat ni Bobby Aguilar si Evelyn Norton at naglakad patungo sa Kane Family Manor. Sa pasukan ng manor, nagkaroon ng solemnidad sa hangin, at sa dalawang higanting mga tapyas ng bato ay nakaukit ng hindi mabilang na mga pangalan. Si Bobby Aguilar pa lang ay sisigaw na, bigla niyang naramdaman ang isang kakaibang presensya sa hangin. May sumusunod ba sa akin? Nagtaas ng kilay si Bobby Aguilar. Sa dilim, tila may dalawang malabong presensya. Kahit na ang presensya ay itinago sa pamamagitan ng mga espesyal na paraan, hindi pa rin ito makatakas sa banal na pakiramdam ni Bobby Aguilar. Dalawang Grandmaster. Bahagyang tumaas ang kilay ni Bobby Aguilar, at saka ngumisi. Sa mga anino, dalawang Grandmaster na nakasuot ng itim ang nakatitig kay Bobby Aguilar. Iulat kaagad kay Mr. Holmes na dumating na si Bobby Aguilar sa Dolan, sabi ng isa sa mga Grandmaster. Ang isa pang Grandmaster ay tumango, kinuha ang kanyang telepono upang tumawag, ngunit biglang nalaman na si Bobby sa kanilang harapan ay nawala. Nasaan ang tao? Nagmamadaling tumayo ang dalawa at hinanap kung saan-saan ang figure ni Bobby. Ngunit ang buong kagubatan ay tahimik, at walang bakas ng sinuman. Nawala siya sa amin. Magiging problema kung malalaman ni Mr. Holmes. Bilasan mo at hanapin mo siya. Hinahanap mo ba ako? Sa pagtingala ng dalawa, bigla silang nakaramdam ng malamig na hangin mula sa likuran. Napalingon sila at nakita si Bobby Aguilar na nakangisi sa kanila. Paano mo nalaman ang tungkol sa amin? Sigaw ng isa sa mga Grandmaster. Ngumuso si Bobby, sa ganitong mga amateurish na paraan, akala mo may masusubaybayan ka. Umuwi ka na at magsanay pa. Nainsulto ang dalawa, pumangit ang mukha. Sabihin mo sa akin, sino ang nagpadala sa iyo? Walang pakialam na tanong ni Bobby. Sa halip na tanggihan, ang dalawa ay buong pagmamalaki na sumagot, kami ay mula sa Capital City Martial Arts Association. Kapisanan ng martial arts sa kabisera. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Bobby. Medyo nagulat ito sa kanya. Bakit mo ako sinusundan? Anong pakay mo? Patuloy na tanong ni Bobby. Hehe, kami mula sa Capital City Martial Arts Association ay kwalipikadong mga siwa sa sinumang martial artist. Malumanay na tugon ng isa. Pinaikit ni Bobby ang kanyang mga mata at nginisyan, wala kang autoridad.
Ano ang ginagawa ng Capital City Martial Arts Association? Parehong nagbago ang kanilang mga ekspresyon, at galit na sumigaw, Bobby Aguilar, dapat alam mo ang sinasabi mo. Ang ating Capital City Martial Arts Association ay ang pinakamataas na bulwagan para sa lahat ng martial artists. At ang organisasyong may pinakamataas na awtoridad. Kalokohan. Walang awa na nagmura si Bobby. Anong Ultimate Hall? Huwag mong isipin na hindi ko alam kung anong uri ng makulimlim na negosyo ang iyong kinasasangkutan. Tungkol naman sa Martial Arts Association, hindi niya nagustuhan ang mga ito, halos hanggang sa puot. Sa karanasan ni Bobby, lahat ng Martial Arts Association ay gumawa ng mga kaiyahiyang gawain. Lalo na ang nakaraang smear campaign laban sa kanya ng Capital City Martial Arts Association sa Martial Arts Forum. Ang nasabing organisasyon ay nararapat na tawaging pinakamataas na bulwagan. Ikaw ay isang organisasyong sibilyan, patuloy na sinusubukang i-label ang iyong sarili bilang opisyal. Mapanuksong tumawa si Bobby. Ang iba ay nagbibigay sa iyo ng mukha, at iyon lamang ang dahilan kung bakit mayroon ka nito. Kung walang paggalang sa kanila, sino ka sa tingin mo? Naiwang tulala ang dalawa kay Bobby, namumula ang mga mukha. Tell me, bakit mo ako sinundan? Kung hindi mo maipaliwanag ng malinaw ngayon, papatayin ko kayong dalawang mayabang na bastos. Malamig na sabi ni Bobby. Nagbago ang kanilang mga ekspresyon, at napabulalas sila sa pagkabigla, ang lakas ng loob mo. Walang nang ahas na hawakan ng mga tao ng ating Martial Arts Association. O talaga. Tumawa si Bobby at agad na sinampal ang isa sa kanila. Ang sampal ay naging sanhi ng pagdugo ng Grandmaster mula sa gilid ng kanyang bibig at ang kanyang mukha ay namaga. Ikaw, naglakas loob ka talagang saktan ako. Hindi lang ako naglakas loob na saktan ka, naglakas loob din akong patayin ka. Malamig na sabi ni Bobby. Ang dalawa ngayon ay lubos na natakot, at sinubukan nilang bigyang katwiran ang kanilang sarili. Pinadala kami ni Vice President Holmes dito, ngunit hindi namin alam kung bakit. Si Vice President Holmes. Emerson Holmes. Nagtaas ng kilay si Bobby. Oo, sumagot sila. Kumunot ang noo ni Bobby. Hindi ba ito ang Panginoon ni Emerson Holmes Dexter Blair? Bakit siya magpapadala ng mga tao para subaybayan siya? Pwede na ba tayo? Pansamantalang tanong ng dalawa. Sumulyap si Bobby sa kanila at ikanaway ang kanyang kamay, magwala kayo, ngunit binabalaan ko kayo, kung susunod kayo ulit sa akin, hindi ako magdadalawang isip na patayin kayo. Hindi na naglakas loob na magsalita pa ang dalawa, tumanggo ng paulit-ulit, saka tumalikod para tumakbo palayo. Tumayo si Bobby sa bato sa bundok, hindi gumagalaw ng matagal. Bagamat hindi niya alam kung ano ang tunay na intensyon ni Emerson Holmes, alam ni Bobby sa kaibuturan ng puso na walang silbi si Holmes. Kalimutan mo na, wag mo na siyang pansinin. Hanggat tumuntong ako sa kalahating hakbang na antas ng Marshal Marquis, sino ang nagmamalasakit kay Emerson Holmes? Mahinang bulong ni Bobby. Kabanata 450. Hindi makapaghintay si Bobby Aguilar na makuha ang kapangyarihan ng isang kalahating hakbang na Marshal Marquis. Mula nang tumuntong sa kaharian ng Grandmaster, ang lakas ni Bobby ay sumailalim sa isang qualitative leap. At kung mas mataas ang kaharian, mas malaki ang pakinabang na dulot nito. Hindi ko talaga alam kung anong antas ang mararating ko pagkatapos tumuntong sa kalahating hakbang na Marshal Marquis realm. Bulong ni Bobby sa sarili. Pagkatapos ay humakbang siya patungo sa Kane Family Manor. Ang ilang mga Grandmaster mula sa Capital City Martial Arts Association ay nagmamadaling kinuha ang kanilang mga telepono, tinawagan si Emerson Holmes, at ipinaalam sa kanya ang sitwasyon. Nang marinig ni Emerson ang balita, hindi napigilan ni Emerson na magalit, kayong dalawa mga tanga. Hindi mo man lang kakayanin ang ganoong simpleng bagay. Anong silbi mo sa akin? Ang dalawang lalaki ay nagreklamo na may ilang hinaing, Mr. Holmes, pinaghihinalaan ko na mali ang ating katalinuhan. Napakasensitibo ng divine sense ni Bobby, at natuklasan niya kami kahit na itinatago namin ang aming aura.
Mabilis na sinabi ng isa pang Grandmaster, oo, hindi nakakagulat na nagpadala ang Halcrone sect ng 10 half-step na martial marquee. Pinapayuhan ko ang ating Capital City Martial Arts Association na magpadala din ng half-step na martial marquee para subaybayan si Bobby. Natahimik si Emerson sa kabilang dulo. Nagsimula na rin siyang makaramdam ng kaba. Dahil sa iba't ibang performance ni Bobby, walang choice ang mga tao kundi maghinala. Kung talagang hindi ito gagana, kailangan kong tanggalin si Bobby sa lalong madaling panahon, bulong ni Emerson sa sarili. Pagkatapos ay sinabi niya sa malalim na boses, bumalik muna kayong dalawa. Oo. Nakahinga ng maluwag ang dalawang lalaki. Capital City, Pamilya Taylor. Umupo si Riley Blair sa tapat ni Keelan Taylor at walang pakialam na sinabi, hiniling ko na kay Emerson na subaybayan si Bobby at humanap ng pagkakataon na pilayin siya. Sa oras na iyon, dadalhin ko siya sa eksena ng kasal at hahayaan ang aking anak na patayin siya ng personal. Matapos makinig ay tumawa ng disdain si Keelan. Tinignan niya si Riley pataas at pababa at sinabing, matanda Blair, takot na takot ka ba sa isang Bobby? Ano, wala kang tiwala sa anak mo? Huminto si Riley, pagkatapos ay bumantong hininga, ang Bobby na ito ay talagang hindi simple. Sa napakaikling panahon, gumawa siya ng napakaraming himala. Ha. Tumawa ng malakas si Keelan sa narinig. Riley Blair, isa lang siyang langgam mula sa ibabang layer, at most talented ant. Pero bihira ka na bang makakita ng ganyang karakter? Ngumisi si Keelan. Sa tingin mo ba, sa isang Bobby lang, mayayanig niya ang dalawang great families natin? Sabay tumahimik si Riley. Iba talaga ang ugali niya kay Keelan. Dahil sa pag-iingat, gusto pa niyang patayin si Bobby sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, ang ideyang ito ay tinanggihan ng walang pag-aalinlangan ni Keelan. Si Dexter ay manugang ng aking pamilya Taylor. Paanong ang manugang ng aking pamilya Blair ay matatakot sa isang Bobby? Ngumisi si Keelan. May gustong sabihin pa si Riley, pero winagiway ni Keelan ang kamay para pigilan siya. Sige, wala nang salita. Everything is under control, walang pakialam na sabi ni Keelan. Napabuntong hininga si Riley at hindi na nagsalita pa. Ang Kane Family Manor ay binabantayan ng husto. Ang dalawang bodyguard ay hindi lamang martial arts grandmasters kundi mayroon ding mga lisensya sa pangangaso at gun permit. Sa kanilang mga kamay, hawak nila ang isang rifle ng pangangaso, at walang nang ahas na lumapit sa kanila. Ngayon, gayunpaman, isang binata na may dalang magandang babae ang lumitaw sa tarangkahan. Ito ang teritoryo ng pamilya Kane. Huwag na kayong lalapit, malamig na sabi ng dalawang bodyguard. Hindi sila pinansin ni Bobby, tinitigan ang dalawang lalaki at mahinang nagtanong, nasaan si Atticus Kane? Sino ka? Nakasimangot na tanong ng bodyguard. Ngumisi si Bobby, yung papatay sa kanya. Agad na nagbago ang mukha ng mga bodyguard, at inilabas nila ang kanilang mga baril at itinutok kay Bobby. Magwala ka. O huwag mo kaming sisihin sa pagiging masungit. Galit na sigaw ng dalawa. Ngumisi si Bobby, mas mabuting ipaalam mo muna sa kanila. Hindi mo ba maintindihan ang salitang magwala? Inilapit pa ng dalawang lalaki ang kanilang mga baril. Tumaas ang isang kilay ni Bobby, sa tingin mo ba ay masasaktan ako ng bagay na ito? Nanliligaw sa kamatayan. Galit na galit ang mga bodyguard at agad na hinayla ang gatilyo. Bang! Isang nakakabinging tunog ang umalangaw sa buong langit at lupa. Tumama ang bala sa hangin at tumama sa dibdib ni Bobby. Gayunpaman, nag-iwan lamang ng puting marka ang bala sa katawan ni Bobby nang hindi man lang nabasag ang balat nito. Ikaw! Ang dalawang bodyguard ay ganap na nataranta. Malamig na sabi ni Bobby, ignorante. Bago bumagsak ang kanyang mga salita, ikinaway ni Bobby ang kanyang malaking palad at natamba ang dalawang lalaki sa lugar. Hindi madaling makahanap ng isang tao sa malawak na Kane Family Manor. Kahit na ang divine sense ni Bobby ay hindi kapani-pani walang malakas, mahirap pa ring takpan ang buong manor. Dahil napakalaki ng manor. Nakatayo sa bakanteng espasyo ng manor, huminga ng malalim si Bobby at saka sumigaw, Atticus Kane. Umalis ka dito.
Isang sigaw na puno ng espiritual na kapangyarihan ang agad na kumalat sa buong manor. Sa napakalaking asyenda, ang tunog ay umalangaw-ngaw sa mahabang panahon, tulad ng isang muffled na kulog na sumasabog sa kalangitan. Hydrating Tower. Mahigit 10 tao ang naghihintay sa pintuan. Sa itaas na palapag ng Hydrating Tower, isang binata ang nakaupong nakakross ang paa. Ang kanyang katawan ay nag-aalab na may puting ambon na tila aura na nagpamukha sa kanya na isang walang kamatayan. Tumabi sa kanya si Atticus Kane, tahimik na naninigarilyo. Biglang may umalangaw-ngaw sa labas. Ang dagandong na ito ay agad na gumising kay Dudley Lynch. Bahagyang sumimangot din si Atticus na nasa tabi niya. Itong boses, si Bobby. Malamig na sabi ni Atticus. Dahan-daang iminulat ni Dudley ang kanyang mga mata at mahinang nagsabi, "Bobby, he's actually found his way here." Ngumuso si Atticus, masyadong mayabang ang batang ito. Talaga bang iniisip niya na wala tayong magagawa sa kanya? Pagkatapos, tumingin si Atticus kay Dudley at sinabing, "Mr. Lynch, magsanib puwersa tayo at sabay nating patayin ang baliw na ito." Gayunpaman, bahagyang umiling si Dudley, mahinang nagsabi, "Hindi ngayon ang oras para kumilos. Bigyan mo pa ako ng 3 araw, at tatantong ako sa kalahating hakbang na Marshall Marquis Realm." Sa oras na iyon, ang pagpatay sa kanya ay magiging kasing simple ng pagputol ng mga melon at gulay. Isang malamig na liwanag ang sumilay sa mga mata ni Dudley. Kumunot ang noo ni Atticus, ano ang dapat nating gawin? Hahanapin niya ang daan dito sooner or later. Huminga ng malalim si Dudley at mahinang sinabi, "You go and stop him. Tandaan, kahit anong paraan ang gamitin mo, hindi mo siya dapat hayaang pumunta sa Hydrating Tower. Kung kinakailangan, maaari mong gamitin ang Mountain Protection Artifact na naiwan ko." Bagamat medyo ayaw ni Atticus, tumanggaw pa rin siya. "Kayo, sumunod kayo sa akin." Itinuro ni Atticus ang Thick Form Grandmaster sa Hydrating Tower at sinabing. Agad na sumunod ang 8 Thick Form Grandmaster sa likod ni Atticus Kane at umalis sa Hydrating Tower.